pagsasalamin sa lahat ng katangian ito kundi ang Pangulo ng aming partido na si Kalihim Mar Roxas. Itinatalaga natin siya ngayon bilang bagong kalihim ng Interior and Local Government. Binibigyan natin si Mar ng kalayaan pumili ng mga kasama niya sa DILG, gayon din ng mga pinuno ng mga ahensya sa ilalim nito. Sa pagsabak ni Mar sa DILG, kailangan mahusay din ang pupuno sa iiwan niyang pwesto sa DOTC. At tiwala naman tayo sa kakayahan ni Joseph Emilio Aguinaldo Abaya. Nagtapos siya sa Philippine Science High School, nanguna sa entrance exam ng Philippine Military Academy at pinag-aral sa US Naval Academy sa Annapolis at may master's sa engineering sa Cornell University. Abogado rin po siya na nagtapos sa Ateneo Law School. Ngunit hindi limitado sa samot-saring propesyon at mga natanggap na sertipiko ni June ang tunay na saklaw ng pagsiservisyo niya sa kapwa at sa bansa. Bilang pinuno ng Appropriations Committee sa Kamara, siya ang punong tagapagtanggol sa mga proyektong itinutulak ng gobyerno. Kaya alam na alam niya ang mga proyektong ito. Bilang Secretary General namin po sa aming partido, nakaatang sa kanyang ang mga sensitibo at mabibigat na responsibilidad. Saksi ako sa dedikasyon at katapatan niya sa kanyang trabaho. Nang nagkasama kami sa Kamara, umabot sa puntong talo na ang inahain naming impeachment complaint at inabangan na lang namin ang pagpaparusa ng dating Pangulo sa amin. Nilapitan ko sa noon at sinabing maaari namang siyang umiwas na lang at huwag nang sumabak sa laban na ito. Bilang hepe ng LP sa Kongreso ng mga panahong iyon, sabi ko walang samaan ng loob dito. Alam kong kailangan mo ring intindihin ang distrito mo, lalo pat mukhang malabong umusad ang impeachment complaint laban sa dating Pangulo. Pero pinili niyang itaya ang kanyang kinabukasan sa politika para panindigan ng tama. Walang pag-aalinlangan niyang sinabing tataya ako dito. Ang ganitong katangian ang kinakailangan natin sa DOTC. Alam natin kung mapupunta sa maling kamay ang liderato ng ahensyang ito, madaling pagsamantalahan ang mga proyektong napakalaki at napaka-teknikal, kaya madali ring itago sa publiko. Kumpiyansa tayong may papagpatuloy ni June ang mga proyekto sa DOTC. Hindi malilihis ng landas ang ahensya at magsisilbi pa siyang mabuting ehemplo para sa lahat ng kawani nito. Kaugnay nito, nakikiusap po tayo sa Commission on Appointments sa Kongreso na ikumpirma sa lalong madaling panahon sina Mar at June. Hindi po sila makakaupo hanggat hindi sila nako-confirm ng Commission on Appointments. Kailangan na po natin sila upang agad na rin makaarangkada ang mga proyekto tinisatiba ng kanilang kagawaran at ng buong bayan. Sa pagtatalaga natin kina Mar at June, kumpiyansa tayong higit pang mapapabilis ang pag-usad natin sa tuwid na daan. Nananalig tayo sa suporta ng taong bayan upang matyak na malampasan natin ang mga hamon na ating panghaharapin at siguruhin hindi na kailanman aatras sa baku-bakong kalakaran ang ating bansa. Maraming salamat po. Magandang hapon. Mr. President, your first question will be coming from Joyce Pañares of the Manila Standard. Joyce. Good afternoon, sir. Sir, may we know your marching orders for Secretary Roxas and for Congressman Abaya? Kay Secretary Roxas, hindi ko na babanggitin yung confidential, no? May the very nature confidential. Binanggit ko lang sa kanya itong mga kasalukuyan na sinusuri ni Kalihim Jesse Robredo. Nasa iba patapos na yung pag-iimbestiga, yung iba ay nasa kalagitnaan. Meron yung mga bagay tungkol sa kapulisan. Yung BJMP facilities po na sa pangangalaga ng national government, marami ay talagang sa English, in a very sad state of disrepair. Kaya madaling makatakas. So yun ang isang proyekto rin nasa malapit sa puso ni Kalihim Jesse Robredo. No? Yung pagpapalakas pa ng kakayahan ng ating mga local government units. Siyempre yung mga programs katulad ng pagbibigay ng Seal of Good Housekeeping, yung financial disclosure. So, in short, ayaw nating, di ba, huminto lahat ng isinulong ni Jesse at nakikita ko kay Mar ang kakayahan para pagpatuloy yung ginagawa ni Jesse at matapos lahat ng tinatalakay namin. Siyempre, nabanggit na rin kay Mar yung pagtutugis ng private armed groups na pangunahing responsibilidad ng ating pong kapulisan, lalo na't patungo tayo sa eleksyon sa susunod na taon. Kay June Abaya naman. Fully aware naman siya dito sa
sa mga ginagawa ng DOTC tulad ng pagsasayos sa ating mga airport para makasuporta do sa ating tourism na program, yung NLEX, SLEX connector na may parte na nasa bahagi ng DOTC at marami pang ibang bagay na yung ililista na lang natin sa kanya at may papasa naman ni Mar na maayos para sigurado tayo hindi maudlot yung implementation dahil matagal yung transition. Sir, just to clarify on your statement a while ago, so until they are confirmed, Secretary Ochoa will remain and Secretary Rojas will remain DOTC? They can assume if Congress was not in session by the provision of appointing them on an ad interim basis. But Congress is in session now. So they cannot assume on an ad interim basis. The Constitution says that as Commission on Appointments has to confirm. So that is why we are asking the Commission on Appointments to act post haste on the nominations of both gentlemen. Sir, also, regarding the new SILG, will you return to him the post, the position of handling the PNP, which was before relegated to Yusek Puno? Well, actually, malaki ng parte ni Secretary Jesse Robredo sa kapulisan, lalo na nung nasa ayos na yung, alam nyo, kasi sagot ng kalihim, yung BJMP, yung BFP for instance, isa sa mga hinahabol ni Jesse, yung ating mga fire trucks, na kung tamang tanda ko, on average 30 years old. So nakakuha tayo ng grant, I believe from Austria, where we will get substantially cheaper fire trucks with more capabilities. Yung presyo, tama tanda ko, mga kalahati. Okay, so i-upgrade na. Kulang na tayo ng fire trucks. Luma pa yun nandyan. So isa sa pinaprioritize rin yan. Para nga wala yung aasa ka sa ika-4 o ika-5 munisipyo mula sa inyo para matugunan kayo pag may sunog. Yung marati kong binibring up rin sa kanya, basta may nakatakas sa mga BJMP facilities, bakit nagkakaganito? At ang nireport nga niya, ang dami in-name lang na preso. Walang pader na bumabalot dun sa preso, for instance. So, tinalaga rin yun. So, parang nagtulungan kami na initially, Yusek Puno might have been the action man, pero maraming decision sa PNP sa akin. To include yung hostage crisis, no? Yung ako nag-utos directly to, nakalimutan ko na yung pangalan niya, yung ating district director sa Maynila, no? Naawa ng Diyos, hindi sinunod nga. At nangyari yun. Yeah. Mr. President, the next question will come from Weng De La Fuente of Net25. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, we're just curious, did you have a hard time thinking who will replace Secretary Robredo, or initially do you have Secretary Mar in your mind? Well, nung missing si Secretary Robredo, siyempre kailangan natin entertain yung possibility na lalo na nung Sabado na wala, linggo nung tumuli kami sa Masbate, at doon kinausap ko Secretary Rojas, sabi ko, para ikaw ang una sa aking shortlist in case we have to replace Jesse. Yung hindi naman pwedeng para patagalin ang pagtakbo ng gobyerno, di ba? Kailangan masigurado natin na yung functions na hindi magagampanan na talaga ay maipasa kaagad sa isang taong magpapatuloy nga ng mga maganda na umpisa na nga ni Jesse. So, Mar was on the top of a very short list. But there were other people that I considered. Ngayon yung, siyempre, ako consensus builder, hindi ko utusan sino man, pinakiusapan ko, pinaliwanag ko bakit ano yung dahilan, bakit siya tinatalaga. Siyempre, nag-invest na rin naman si Mar ng time niya sa DOTC. Gusto mo naman makita yung fruition ng labors mo, di ba? Yung, kumbaga ikaw nagtanim, tapos hindi ka naman nandun yung time na inaani, may hinahayang ka rin mapapala. Pero dito nga, tumugon siya, may pangangailangan na ating taong bayan, may pangangailangan na ating bansa, tumugon siya dito sa hamon ng panibagong to. Sir, what are the qualities of Secretary Robredo that you see in Secretary Rojas po? Well, number one, they both share my trust, no, and my complete trust. So, napaka-important. Tingnan mo yung, I think there are so many agencies of government and there are so much opportunities, no, if you were, kung maling taong ilalagay mo dyan na magsamantala sa kanyang pwesto. So first and foremost, siguro itong dalawa hindi magsasamantala. Pag sinabi pareho yung ating pananaw, talagang yun ang isang basic, no? Nandito tayo pagsilbihan yung boss natin ng taong bayan at hindi pagsilbihan yung interest ng kung sino man o ng sarili. So unang-unang trait yun. Kasipagan na dyan. Hahapon na responsibilidad na hindi, pag sinabi sa'yo, ako na akong bahala dyan, pwede mong itaga sa bato na mangyayari yung commitment niya.
yung hindi mayabang para akalain na alam ko na lahat. Estudyante pa rin na handang mag-improve ng sarili, no, para doon nga sa mas mapahusay pa yung pagsiservisyo niya. At mahaba pa yung listahan. Pero ang dulo nito, siguro mag-umpisa tayo, na nung tumatakbo kami bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa, di ba kung paghihirapan natin to, kunyari na wala ako sa eksena, alam mo may panganib itong pangangampanya, etc. Mangyayari ba lahat ito pinaglaban, lahat ito sakripiso, walang patutunguhan dahil nawala? Importante, kung sino man na talagang hepe, matrain mo ang iyong successor o meron kang hahalinhin sa'yo. At nakita ko nga kay Mar, na kung sakasakali hindi ko magagampanan na at sa naging vice presidente ko, hindi natatapos yung inaasam-asam na pagbabago sa bansa, meron talagang magtataguyod dito. So, same thing, no? This, in a sense, this will be a lesser occupation compared to preparing for the presidency itself if you were the vice president. Sir, one last point po. You think it will not be a hard time for Secretary Rojas to fill in the shoes left by Secretary Robredo? Siyempre mo, hindi maiwasan magkakaroon ng kritiko. Maski anong desisyon niya, may nakahanda ng dalawang posisyon. Pag sinabi niyang yes, mali yung yes. Pag sinabi niyang no, mali yung no. No? So, besides that, besides the never-ending criticisms, yung Mar is very, very capable to handle this job. And to continue, he will put in his own personal style. No? Pero yung dulo nito, na talagang magkakaroon tayo ng local government units na aliado natin, kabalikat natin sa pagtutugon sa problema ng sambayanan, nandun. Yung mapapaganda, antas na serbisyo ng allied services tulad ng PNP, BFP, BJMP, mangyayari rin yun. Yung tututukan niya, lahat na suliranin rin at aaksyonan, mangyayari rin. Yung kasipagan, nandyan rin. Etc. etc. Thank you, sir. Thank you. The last question, Mr. President, will be coming from Raymond Tenaza of Bombo Radio. Raymond. Hi sir, good afternoon Mr. President. So this early, marami na po yung obserbasyon na itong pagtatalaga kay Secretary Rojas sa DILG ay isang political move. Isang Political move Okay. para mapalakas yung control ng Liberal Party sa LGUs in preparation daw to the 2013 and even to the 2016 elections. Your reaction po? Well, kabilang naman ako ng partido yun. No? At saka siguro agenda namin na tinutulak nitong administrasyon nito. Pero more than that, yung expediency, pag sinasabi kasi expediency, parang pinagbigyan. Ibig sabihin siguro nun, hindi kwalipikado, pero inilagay sa pwesto na para doon sa intended benefits. So, babalik ko lang yung tanong sa'yo, Raymond. No? Kung magtatalaga ako ng alter ego ko na hindi kaya yung trabaho, ako may responsibilidad at the end of the day, ako rin na magtatrabaho nun. So, common sense lang, no? Maglalagay ako ng isang tao dyan na hindi magagawa yung function para dagdagan ko yung bigat ng dinadala ko, para napakakulangan ko naman ang sentido ko mo nun. So, itinalaga natin siya, ang buong pagtitiwala natin, inaasahan natin, sigurado tayong mangyayari, ay mababawasan yung kailangan kong atensyonan on a daily basis. So, magiging katulong ko siya, no? Dito sa pagsasayos ng ating pambayan. So, we are categorically saying na hindi makompromiso yung interest ng LGs, local governments, with the party's interest come elections. Yung palagi ko made-demonstrate ni Secretary Rojas, no, na primary function nga niya, i-advance yung country's interest rather than the party's interests. Thank you, sir. Thank you. Okay tayo. Thank you, Mr. President. Okay, thank you. Inanunsyo na nga po ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagtatalaga niya kay Secretary Mar Rojas bilang bagong kalihim ng DILG. Samantala, itinalaga naman ni Pangulong Aquino bilang bagong DOTC Secretary kapalit ni Rojas si Congressman Joseph Emilio Abaya ng Cavite. Samantala, pakinggan po natin ang pahayag ng bagong talagang kalihim ng DILG na si Secretary Mar Rojas. Pangulong Pinoy sa patuloy na tiwala na ipinagkakaloob niya sa akin. Gagawin ko ang lahat upang hindi mabigo ang Pangulo at ang sambayanan sa tiwalang ito. Napakalaki, napakalawak, napakaselan at mabigat ang responsibilidad ng pagiging DILG. More than this, I have big shoes or big chinelas to fill. Hindi po ako si Jesse Robredo.
Kumpara sa kanya, marami po akong mga kakulangan. Subalit, maasahan po na gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya upang bigyang respeto ang legasiya ni Sec. Jesse. Magiging gabay ko ang kanyang alaala habang tinutupad ko ang mga tungkulin bilang kalihim ng DILG. Papubungahin ko ang kanyang mga itinanim. Kasama na dyan ang pagbabalik niya ng respeto at dignidad sa mga ordinaryong mamamayan at sa buong sambayanan. Transparency, accountability, yung people empowerment, yung pagsasali ng pangkaraniwang tao sa mga desisyon ng pamalaang panlokal at pati na rin pamalaang nasyonal, ang mga hallmarks ng liderato ni Sec. Jesse. At lahat ito ipapatuloy po natin. Nagpapasalamat din ako kay Ma'am Leni sa suporta at kumpiyansa na ipinaabot niya sa akin. Makakaasa po siya at ang kanyang pamilya na hindi mababaliwala ang mga itinanim ni Sec. Jesse sa kanyang trabaho sa pagiging DILG. Nagpapasalamat din po ako sa DOTC family sa lahat ng kanilang trabaho na ipinakita nitong nakaraang higit sa 1 year at masasabi ko po kay incoming Secretary June Abaya na merong mahusay na team dyan sa DOTC na gagawin ang kanilang trabaho patuloy para maging mas magaan ang kanyang pagpasok sa ahensyang ito. Muli, nagpapasalamat po ako sa tiwala ng Pangulo. I continue to serve at His pleasure. Habang tinitimon ng Pangulo ang barko ng bansa, karangalan ko po na makisagwan sa kanya sa pagtulong sa kanyang agenda. Maraming salamat, magandang hapon. Do we have any questions for Secretary Rojas? Secretary Abaya will first deliver a statement. Well, good afternoon to all. First of all, I'd like to thank the President for his trust and confidence for designating me in this challenging endeavor. Actually, I've worked with the President some 2 decades ago, though in a different capacity. I used to open doors and pull chairs for him when I was then a young lieutenant in the Navy and as a former aide-de-camp of then President Cory. Likewise, he was our fearless leader during my first term in Congress, especially during the days of our impeachment complaint against the former president. His leadership was instrumental in my formative years as a first-term congressman. Above all, his steady moral compass guided many of us then. I hold this truth to this belief today. I likewise would like to thank Secretary Mar for his trust and confidence. Succeeding Secretary Mar and continuing his programs are tough shoes to fill too. Hindi rin po ako si Mar Rojas. I look forward to working with the current DOTC teams that have undertaken the planning, building, and implementation of projects that revitalize our airport, ports, and other infrastructure. The roads and systems that are the strategic underpinning of our economic progress and expansion. Continuity is a key component in achieving the reforms and change we want to accomplish. We have this rare chance to see things through, and with God's help and our people's, we will do our part. Thank you. Thank you, Secretary Abaya. Both secretaries will now be taking questions. The first question will be from Celerina Muente of the Manila Shimbun. To Secretary Rojas, good afternoon, sir. Sir, are you going to bring your own people sa DILG? Ayon sa Pangulo, binibigyan niya ako ng laya para dalhin or bumuo ng team sa DILG at ganun din ang pagpili ng mga mamumuno sa ahensya na pumapaloob sa DILG. So, yun ang utos niya sa akin at yun din ang ating gagawin. Sir, with due respect, how do you think your appointment sa DILG would boost your bid in 2016? I don't give it much thought. I know I can only succeed
and I told this to the President, I will only be successful and I can only succeed whether at DOTC or now in DILG if all thoughts of 2016 or any other electoral position was removed from my mind. And that's what I intend to do. Hindi po tayo pwedeng or hindi po magiging madali ang pumasya at magdesisyon ng kung ano ang tama kung meron pang ibang iniisip. So, maasahan po ng ating mga kababayan, maasahan po ni Ma'am Lenny, ng kanyang pamilya, ng mga supporters ni Sec Jessie, na ang patakaran na yon, kung gagawin lang kung ano ang tama, kung anong nararapat, ang siyang mangyayari sa pamumuno ko sa DILG. Thank you. Next question from Mimi Gonzalez of Business World. To Secretary Rojas and Secretary Abaya. Sir, what do you plan to prioritize? What would be the immediate priorities and what do you plan to focus on? Well, first, to recover from shell shock. I don't think that Sec June or myself or even the President, hindi naman namin naisip ito. Nung pumunta po kami sa Masbate ay search and rescue ang aming frame of mind. Wala tayong magagawa, no? Na tinawag na si Sec Jess. So nandito tayo ngayon. At masasabi ko lang na ang Pangulo bilang kapitan, bilang timon ng ating pambansang barko ay tungkulin po ng bawat mamamayang Pilipino na tumulong sa pagbugsay, sa pagsagwan, no? Para maiparating natin yung barko natin sa maayos na kalagayan. So handa naman po ako, I'm sure handa rin si Kong Jun na tumulong sa kahit anong paraan. Sa akin po, nabanggit ng ating Pangulo, napakahalaga na ipagpatuloy natin yung pagsasayos ng ating airports na sa briefing sa akin ni Secretary Mar ay halos nasa assembly line na po sa DOTC. Nakalinya na ho yan at nakikita nyo po sa pahayagan ay patuloy ang advertisement na nakikita. Nabanggit ng ating Pangulo yung NLEX and SLEX connector. Likewise, siguro dapat tutukan din yung ongoing investigation sa trahedya ni Secretary Robredo. At sa pangkalatan, ang magiging unang hakbangin ko sa departamento ay ipagpatuloy ang lahat ng naumpisa ni Secretary Rojas. Going back to the question a while ago, we intend to continue with the current team of DOTC. They have been well organized, well prepared. A high caliber team are now set in place. Personally, siguro ang una kong gagawin ay maghanap ng executive assistant dahil nasanay po akong maglingkod sa bayan ng nag-iisa at dumarating po ako ng mag-isa at maski pa paano naka-survive po tayo. So, mahalaga na may assistant para kung hanapin ng presidente ay wala tayong kadahilanan. Salamat po. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Secretary Rojas, Secretary Abaya. Good afternoon, ladies and gentlemen. At tinanggap nga po ng bagong talagang kalihim ng DILG na si Secretary Mar Rojas at ng bagong talagang kalihim rin ng DOTC ang pagkakatalaga sa kanila sa kanilang mga posisyon ng punong ehekutibo. Kapwa po nangako sina Secretary Rojas at si Secretary Abaya na ipagpapatuloy ang sinimulang pamumuno ng kanilang mga pinalitan. Samantala, konting backgrounder lang po sa personalities itong mga bagong talagang DILG Secretary at DOTC Secretary. Kapwa mga apo po ng mga dating Pangulo ng Bansa ang mga binigyan ng bagong posisyon na yan sa gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino. Si Secretary Mar Rojas po ay apo ni dating Pangulong Manuel Rojas, samantalang si Cavite Representative Joseph Emilio Abaya ay apo naman sa tuhod ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Si Rojas na siyang running mate ng Pangulo noong nakaraang presidential elections ay nagtapos ng elementarya at high school sa Ateneo de Manila University at kolehiyo sa Wharton School of Economics sa University of Pennsylvania sa Amerika. Naging DOTC Secretary siya noong 2011. Nagsilbi na rin siya bilang senador at kalihim ng Department of Trade and Industry. Bago ito, naging kongresista rin siya sa Capiz. Nasa ikatlo at huling termino naman ng kanyang pagiging congressman sa unang distrito ng Cavite, si Abaya.
Chairperson ng House Appropriations Committee si Abaya. Vice Chairperson naman siya ng Science and Technology Committee. Retired Commander din siya ng Philippine Navy at naging aide-de-camp ni dating Pangulong Cory Aquino. May master's degree siya sa Electrical Engineering sa Cornell University sa Amerika. Nagtapos siya ng BS Mathematics sa United States Naval Academy. Nakapagtapos din siya ng abogasya sa Ateneo noong 2005.